Hi guys. Good evening. So, 9:19 na. 9:19 na. Gabi na naman. Bilis ng oras. Nasama ka? Hindi nga. Sa batligo tayo guys. At inuubo ako. Sinusupong na naman at inatake na naman ako ng asthma ko. Ayoko na yun. Pero nag-inhaler na ako guys. 2 puffs. So mamaya before ako matulog, para makatulog ako at hindi ako mag-difficult of breathing, magne-nebulizer tayo mamaya. So, 1 session of nebulizer before going to bed. Oh, ang cheese max ng bayan. I grew out. Mamaya na! Bakit pa ang ano mo? Nakakalimutan na naman yan. Mamaya, ligalig mo ha. Good morning guys. It's 4:33 at November 1 na. Happy Halloween guys. Ingat-ingat sa mga uwi ng probinsya para makita ang mga family and relatives, especially uwi sa probinsya para pumunta sa mga sementeryo. At kahit nasa iba kayong lugar. So yan, sobrang init dito sa kwarto, sobrang kulob. Swear. Napapawisan akong malala. So dito lang ako sa bahay. Di na kami lumabas ni Habi at saka ni Bibi. Tsaka ni Kuya EJ sa Manila para samahan sila mama. Kasi hindi pa daw binyag si Bibi kaya hindi pa kami pwedeng pumunta sa sementeryo. That's what Catholic believes. Ayan. So, 4:34 na ng madaling araw. Sobrang init guys. Nangati yung ulo ko. Alam mo yung kakaligo ko lang kagabi. Kaka-shower ko lang. Nag-shampoo. Init. So, ayan guys. Inom lang akong water. And then, pinatulog ko lang si Aling maliit. At babalik ulit ako sa pagtulog ko guys kasi inaantok pa ako. So, anyway. Tulog pa tayo. Ayan guys. Hindi na ako nakabalik sa pagtulog. Naantok pa ako, honestly. Ayun o. Pasikat ng araw. Anyway, it's 6:12. Kind of difficult to breathe. And ayan guys. Pawis ko yan guys ha. Hindi ako nagbasa ng mukha. Pawis ko yan. Naka-aircon na kami. Naka-24. Sagad yung fan. Cold na cold. Malamig na actually. Pero malamig yung pawis ko. Ayan. So yan. Nahirapan ako huminga. Yan yung mga butil-butil ng pawis ko guys. So, pagka tapos ko mag-nebulizer, siguro mga 10 minutes, nagpa-puff na ako, 2 puffs, after ko mag-nebulizer. So, nebulizer, after 30 minutes, nagpa-puff ako 2 times. Tapos, ito yung mga ginagamit ko, guys. Itong inhaler na to, sobrang ilang months na to sa akin. Long lasting yung amoy niya. Mentol na mentol. Kala ko nga pag, sino nakalagay? May strawberry, may lychee. Kala ko yun yung amoy. Pero same lang sila ng amoy. So, maanghang pa to. Siguro ilang buwan na to sa akin. Hindi pa siya nauubos. Singot ako ng singot neto guys. Sobrang addict ako dito. Tapos, dahil nahirapan ako huminga, eto, hati kami ni Baby. Dito sa kamay ni nanay na baby balm. Yan. Nilalagay ko to sa ilalim ng ilong ko pag gusto kong amuyin siya. Yan. Sentido. Para sa dibdib. Pero pag gusto ko naman ng malala, itong baby calming massage oil. Pag talagang DOB na DOB ako. Pasensya na ako mabilis ako magsalita kasi nahihirapan nga akong huminga. So, yun.
Yun lang. So, ito. Sisinghot-singhot muna ako. Kasi yan, bumalik na naman sakit niya. Pasaway kasi. Mahilig. Para siyang badyaw. Ang hilig niyang magbasa ng katawan. Yan, oh. May ubo, sipon, lagnat na naman. Although uso, Ay, sobrang init, guys. Diba? Bumangon ako, guys. Kasi wala kaming kakainin na breakfast kung hindi ako gagalaw. Hindi naman lagi. Since wala si Manang. Umalis kanina. Diba, DOB ako. Kung hindi nyo naman DOB if you're not in a medical term. Hindi only medical term na. DOB is a difficult of breathing. So, nahihirapan ako kasi na-asthma ako. Pero kailangan ko magluto. Ang saya. Wala yung asawa ko nasa trabaho. May anak nga ako dito. Wala namang silbi. May sakit pa. Ay, ko. Wala kang maaasahan dito, guys. Sarili ko lang. Kahit nga asawa ko parang anak ko rin. Magluluto lang ako ng fried rice. Lagyan ko ng corn beef. Tsaka UFC fan chow na beef bulgogi. Gusto kasi ng asawa ko. So, dami kasing kanin kaysa mapanis, sayang. Siyempre, grass yan. Magluluto lang ako. I'll be back. So guys, we're done eating. Pinakain ko na rin si Polo, yung aso namin na toy poodle na kulay black. Si Dracar kasi, hindi ma-picky. Hindi siya picky sa food. So, dog food ang kinakain niya. Si Tanta naman picky. Masyado, dahil matandang dalagang aso. So, anyway, mamaya ko na pakainin si Tanta din. Lagi namang maraming pagkain yan. Magna-nebulizer muna ako, guys. Lakas ng hangin, no? So, same shit lang naman ang nangyayari dito. Kahit holiday ngayon, Halloween, ganyan. So, manonood na lang muna ako siguro. Panlibang. Si Habi kasi baka mga 1 or 2 pa ang uwi. So, manonood lang ako siguro. Grinch or ano ba? Beetlejuice. So, hindi ko pa alam. Basta mga horror and suspense ang panonoodin ko. Yan si Kuya. Pinakain ko na rin. So, we're done. Maghihilamos muna ako kasi nakamadpak yung ilong ko. Si Baby, tulog na. Alam mo yung hirap kumilos mag-isa. Grabe. Ito may buhok ko, guys. Gusto kong sakalin yung tomboy na naggupit sa akin Walang problema, tomboy siya, pero girl. Kahit yata criminology student, hindi mo gusto yung gupit na to. Diba? Girl na girl pa rin. Ay. Yan. So, dinadaan ko na lang siya sa wax, guys. Diba? Ito yung buhok ko. So, nag-start na siyang maglagas. Kaya, yun. Super hindi ko bet. Halloween costume ko, guys. Hi, guys. Kamusta yung Halloween nyo? So, 7:46 na. November 3. So, naghatid na ako ng bata sa school. Si Baby may sakit, may lagnat. Maabot ng 38. So, update dun sa sa nagpapaupa sa amin dun sa unit. So, hinaharas niya kami.
Tapos sabi niya, ha? Tapos sabi niya, lalabas doon yung mga gamit namin doon. Yung ref, yung mga damit namin. Syempre hindi pwede yun. Nagpapaupa din kami before sa Manila. And may unit din ako dito. So, paalis na rin yung mga tenant namin. Doon namin ilalagay. Dahil nga kasi, yung unit namin dito nakapangalan sa akin. Pinakilaman ng lola ko. Yung 2 unit, ibinenta dun sa nung pamilyang inuuto siya. Basta ang dami. Ayoko na magulong pamilya. Ayoko na magulong buhay. Diba? So, lumabas din yung tunay na ugali ng landlady, hindi siya landlord, kasi hindi siya yung owner. Landlady lang, kasi siya yung nagpapaupa. So, ilalabas daw niya sa mismong labas ng bahay. O sige, para sa barangay tayo magkita. Kasi ilang beses ko pinakikiusapan siya na hintayin lang na maghanap kami ng pera. Dahil lahat ng pera namin is lumabas nung na-emergency CS ako. Kung hindi niya maintindihan yun at kung ayaw niya intindihin, huwag. Diba? Ayaw ko daw siya sagutin. Sinabi ko sa kanya kasi na, ayaw kitang sagutin te. Kasi ayaw kong may pagsisihan ako. Kasi mamaya, tumas yung presyon ko. Kung ano sabihin ko sa kanya, masaktan siya. Diba? Sa barangay na lang kami. Dahil mas marami akong ebidensya sa kanya. Diba? Hindi ko naman tinatanggi na 2 buwan kami hindi nakabayad. So, balik dito kami sa bahay. May bahay ako. So, tinasting lang kami ng airpot ko. So, itong airpot ko naawa naman sa amin kasi nga lahat ng pera namin lumabas. Wala pang bumabalik ni isa. Yung maternity benefits ko, SSS, hindi pa ibinibigay ni SSS. Nag-file na ako. Kailangan talaga tapusin mo ang 12 days bago dumating yung desisyon ni SSS. Diba? Sobrang mabagal ang sistema natin dito sa Pilipinas. Sus ko po. Hulog ka ng hulog. Lalaki ng kaltas sa akin. Tapos SSS, maternity benefits, pinapapat. Ang bakal-bakal pa. Diba? For decision pa daw ng employee. Ay, ng employer. Wala na ako employer. Kaya nga ako mismo ang lumakad. Hindi ko alam. Bulok ang sistema natin dito sa Pinas. Totoo lang. Ay. Tapos ngayon, na-asthma na naman ako. Diyos ko. Alam mo yung simula nung anak ako, puro kamalasan ang nangyari sa buhay ko, sa buhay namin. Puro problema, puro sakit sa ulo, puro stress. Kaya ang nangyayari sa akin ngayon, na-anxiety attack ako. Sumasabay pa yung asthma ko, yung nocturnal asthma ko. Kasi tuwing gabi ako ina-asthma. Yung partner ko, aminado ko na hindi siya good provider. Kasi syempre, marami din naman siyang mga bayarin na naumpisahan nung hindi pa kami. So, idinulong ko to sa parents ko. So, baka mamaya punta ako sa sa barangay. Lalapitan ko yung kakilala ko doon sa barangay. So, ayun lang. Comment down below kung alam niyo yung rules ng pa-unit. Kasi alam ko, hihintayin mo yung tenant. Yung dating tenant na nakatira dyan para kunin yung gamit bago mo paupahan yan sa iba. Hanggang sa masettle nyo muna yung kailangan i-settle. Hindi mo pwedeng paupahan yan agad. Tapos ilalabas mo yung gamit. Malas pa kami kasama dito sa bahay. So, ngayon guys, nilirapod pa rin ako minga. Hinahapo ako. Ayaw pa rin maalis sa ko. Hirap magkasakit. Kahit sabihin mo na may nakatago kang pera para sa emergency or empleyado ka ng government hospital, libre naman, zero billing, kahit na, pero ang hirap pa rin talaga magkasakit. Yan si Manu, naglilinis. Wala na sila mama, malis na. Pauwi na Manila. So, it's November. Medyo malamig na daw ang hangin. Sa akin, wala. Mainit. Ito, may sakit.
Yan. So, nagbabatehan pa rin kami nung landlady namin. Hindi ko alam. Huwag namin pinasok ang pag-apartment. Bahay naman kami. May 3 pa kaming unit sa taas. So, hirap. Mahirap. Parang nakilagay lang kami ng gamit doon. So, anyways. Magne-nebulizer lang ako, guys. Kasi nga, hirap na hirap ako. Ko. Parang mamamatay na ako. Is this the end of my life? Ayan, guys. Nilapag ko lang siya. Hanggang ngayon, mainit-init pa rin si baby. Siguro mga pang 5 araw na, pang 4. Tapos umuulan. Yan. Nagising. Gising niya. Sleep na. Good morning, guys. Kain lang tayo ng oatmeal. Oatmeal. Mas madami yung... Dinamihan ko lang yung ano. Kasi ito yung original oatmeal. Malamok ngayon kasi umuulan. Tumigil na yung ulan so far, pero it's kinda still gloomy. Buhok ko. Yaon siya. Yari ka. May ka na. Napakalungkot talaga na na nangyari yun kay Eman. Napanghinaan siya ng loob. Dahil ako, I'm already 31 years old and I'm still here in this world, in this earth. Diba, lumalaban pa rin with anxiety and depression. Nakakatakot siya kasi, di ba may maglambitin sa, sa loob ng apartment niya. Di ba, kahit saan naglalambitin. Maakyat siya sa kung saan. So, it's not hard for her to end her life or hanging herself. Kaya, ganun nangyari. Pag ganun ako, if ako yung magulang or kapatid ni Eman, if I am, but I respect their, ba, yung decision nila sa life nila. Pero kung may ganun kasi akong kapamilya, may depression, at alam ko and I'm aware of it, I'm not gonna, let them live all by themselves. Diba? Kahit saan pa ang partner ng mundo yan, samahan kita. Diba? Samahan kita. Mahal kita. Ayaw kitang mawala sa mundo. Yun nga ang hirap Diba? Madalas sa industriya. Sino pa yung mga komedyante? Yun pa yung malungkot ang buhay. Yun pa ang mga malulungkot ang buhay. Yun pa yung may mga lungkot behind their smiles and their jokes. Ganon din ako. Palatawa ko. I'm very talkative. Yapper. Kala nila my life was perfect. Kala nila I have a good relationship with my parents. But it's not. I love the weather. Yeah, medyo gloomy. Gusto ko yung ganyan, yung umuulan-ulan. Or gloomy weather. Ayoko nang masyadong mainit. Kakairitang. Kahit sabi mo pang summer yan. Siguro ng bata ko, I love summer. Kasi nga, andyan yung outing.
Diba? Eh ngayon kasi hindi na uso ang outing B. Sa mga barka-barkada na lang yan. Ngayon, hindi naman ako makakapag-outing. Why? May mga chikiting ako. Oo nga pala, speaking of that, naharas kami nung landlady na kung saan namin pinaglagyan ng gamit. Tinatakot niya kami na nilabas daw niya yun. Which is, alam ko, ang dami kong pinagtanungan na bawal yun, na hanggat hindi ka settled, ilalabas yung mga gamit mo. Pero once naman na wala dyan, o nasira, babayaran syempre na landlady yan. Wala nga namang hayaan niya kami. Diba? Hindi ko alam, ang daming taong mga siraulo. Ang daming taong sarado ang isip. The fuck? Ano ba yan? I don't know. Philippines kinda like don't understand sometimes. Kaya hindi ma-asenso ang Pilipinas. Bulok ang sistema. Tapos Filipino people are uso pa rin ng crab mentality. I'm half Filipino and I'm proud of it. Pero hindi ako proud sa crab mentality ng Pinoy. Ginamit ko tong clean font buzz away ng anak ko. Kasi malamok dito. Dito sa ilalim. Ayan malamok dito banda. Ayan, dito sa ilalim. Ayan. Kinat ko kasi sinigawan ko yung anak ko, yung bunso. Hindi na siya bunso. Bali, pangalawa na siya. Si kuya na siya. Yung pangalawa ko kasi. Natututo na silang magmura. Dahil lang sa mga mobile games. And, despite of their age, 11 and 10 years old, meron na silang mga sariling GC. And the way sila mag-usap-usap para silang mga teenager na ganyang edad, uso pa sa time ko ganyang edad, 10-20, Chinese garter, laro pa talaga as in sa labas ang inaatupag. May crash, pero hindi priority, puro laro. Nung high school tsaka college nang lumandi. Iba na ngayon talaga millennial. Suicidal is prone. Yan. Hindi lang mabilan ng iPhone, nagwawala. Hindi pinayagan mag-Roblox, galit pa. Sinusumpa na hindi ikaw ang nanay. Ano pa ba? Kung magmura, mas malutong pa sa'yo magmura. Yan. Yan ang ayoko kasi nakakaugalian na yan ng pangalawa kong anak. Yun, based sa observation ko. So, mga kabataan niya yung kakaiba. Hindi masabayan. Basta sobra. Mahirap maging magulang ngayon. Kasi kasalanan mo pa kung mangyari sa anak mo. Unlike before na dilatan mo lang, uwi na agad. Ngayon dilatan mo, makikipagdilatan pa sa'yo. Diba? Ang dami pang reason. Yan, naririnig nyo, diba? Naglalaro sila ng Roblox. I let them. Kasi, ayokong maranasan nila yung hinihigpitan sila. Pero at the same time, sinasabihan ko sila na may hangganan. Or may limitations. Grabe ngayon ang mga kabataan, as in. So yan, breakfast lang muna tayo, guys. Hi, guys. Yes, gising pa kami. It's currently 10:54. It's Wednesday, November 5. Yeah. Ito, short almond na may pagkamaroon. Hindi nyo kita eh. Kita ba? Yan. So, medyo matulis siya ng konti. Trinay ko lang siya. So, I got it from Temu. So, nag-surveillance kami dun sa unit, guys. So, wala din mga gamit na namin. Except lang dun yata sa Jura box. And doon sa... Saan ba yun? Dun sa ref. So, may mga gamit pa kami doon. And nakita namin siya dun sa labas ng bahay nung anak nung landlady namin. Nakatambak lang doon at nababasa ng ulan. Which is kasi na-explain ko doon sa landlady namin, hindi pa namin makuha yung mga gamit namin kasi nga
wala pa kami mga tauhan. Yung mga tauhan namin guys is nasa Manila. So, wala pa kaming tauhan. And yung L300 is hindi available. So, dahil hindi makaintindi, dahil bobo ang ating, diba, dahil makitid ang utak. Ayun, guys. Hinayaan niya lang, tinambak niya lang dun sa harap ng bahay ng anak niya. Oo, thank you, tinabi niya, pero, diba dapat hindi niya na lang kasi muna galawin dun. Naghanap siya agad ng tenant na titira dun sa bahay. So, obviously, hindi ko alam kung ano nasa isip niya. Dapat sinettle niya muna yung problema namin bago siya naghanap ng tenant. Kasi matagal nang walang nag-uupa doon. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin, kailangan mo ng pera, kailangan mo ng tenant para may tumira doon. Eh matagal nang wala ng tenant doon dahil nga sobrang pangit ang lugar, guys. 'Di ba? Halagang 8,000 sira-sira yung bahay. Diyos ko. So, sabi ko sa kanya, kukunin namin yung mga gamit, sisettle namin. Babalik kami dito. Dahil ito, may bahay naman kami. Masikip nga lang kasi bungalow. Hanggang dito yung parents namin. Talagang masikip para sa amin lahat to. Pero syempre yung parents ko matanda na, guys. Hindi naman na rin magtatagal sa mundo yung mga yun. So, syempre, babalik din kami dito. Diba? Pansamantala lang na may apartment. Para mapaglagyan ng mga gamit-gamit. Syempre, pag wala na yung parents ko, yung ibang gamit nila dito, syempre, tatapon ko na. Or isasama ko sa kanila. Sa kung saan man sila ililibing. Sa Manila kasi kami nakakuha ng butas. So, bumili yung asawa ko ng sigarilyo. Ilang araw na ako, guys, hindi nagyosi. Kasi nga, dahil inaasma ko, mahal ko pa buhay ko at ayoko pang mamatay. Ayoko pang mabiyuda ang asawa ko at baka maging masaya siya. Yan. So, yun lang. Nagbabanding kami kasi wala siyang pasok bukas. And, mag-earn lang kami ng konting budget. Hihiramin namin yung sasakyan niya sa work. Pakiusapan namin yung katrabaho niya para makuha namin yung gamit at makapaghulog dun sa landlady namin. Para wala na siyang masasabi. Baka hindi siya makatulog, baka hindi rin siya, di ba? Baka ikamatay niya pa. So, ayun lang, guys. Siyempre may mga mahalagang papel din kami doon, tsaka gamit, hindi lang basta damit. May mga appliances kami like ref, rice cooker, yun, yung lagay ng mga pinggan, and basta marami pa. So, titignan namin lahat ng gamit namin bago kaming magbigay ng pera sa kanya. Kasi, hindi pwedeng magkulang ang gamit namin. Or else, siya magbabayad. Hindi siya pwedeng tumanggi kasi gamit namin yun. Obligado siyang i-keep safe yung gamit namin habang naghahanap pa kami ng pang-settle ng problema sa kanya. So, ayun lang, guys. Sobrang hirap ng mag-apartment. Kasi usually, guys, since high school ako, kami ang nagpapaupa sa mga college student. Yun. Tapos, up until now, yung isang unit namin pinapaupa ng lola ko. So, sobrang hirap mag-apartment, guys. So, dapat talaga mag-work hard tayo, mag-ipon tayo para magkaroon tayo ng sariling bahay. Which is meron na ako. Okay. Tapos, nasa pangalan ko rin yung isang unit ng lola ko dun sa taas. Talaga, sobrang hirap ng mangupahan. Tapos, ang pangit pa ng ugali ng landlord mo o landlady mo. Ay, naku, mapapalayas ka nang wala sa oras. Diyos ko, isang buwan lang kami, as in, So, anyway, yun na. Yun. I need to go. Kasi, ayan, dito ako matutulog, guys, sa computer chair na to. Kasi dito ako nakakatulog. Kasi pag nahiga ako,
parang may mabigat na dumadagan sa dibdib ko. Hindi ako makahinga at all. As in. So, yun lang guys. Pero yun, pinagpapawisan na naman ako ng malamig. Init. Good morning guys. It's currently 7:49. Nandun si Abby. Pinapatulog si baby. May halak. Tapos may lagnat. Sobrang init niya. Ganun din siya kahit hindi noon, nung linggo pa. Ngayon sinisipon. Hindi naman nilalabas si baby. So, nagkisain pa lang si Manang. Hindi ko alam kung anong niluluto niya. Hindi ko anong niluluto niya for breakfast. So, tatapusin ko lang yung project ng anak ko. Habang maaga pa para maipasa niya mamaya. Yan. Tapos na rin kami kumain guys ng breakfast. Ang pork bulog na yung kumain namin. Nabili lang namin siya 3 for 100 pesos sa bazaar. So, tuwing Wednesday kasi yung bazaar dito sa namin village. Yan, or subdivision. Village subdivision, I think. They're both same. Tama ba? Pero for us, diba, for us, village and subdivision are both same. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Tapos ka na maglinis? Oo, naglinis na daw siya. Linis ka na. Kaya mo parang parang saging na gumigil.